Ang programa tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner and technical manager ng Prime Innovate Manufacturing Corporation, Ms. Maria Celia Pahel. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, ma'am. Good morning sa inyo po, Congressman. Alam mo, kanina narinig ko, sabi ni Joanna, may pinagdaanan ng negosyo na ito. Pwede bang ikwento mo sa amin? Malaki ho ang pinagdaanan. Yan na nga, di ba? Para mawalan kami ng trabaho ngayong umaga. Lapit lang po. Ikwento mo, gaano mang kahaba? Hindi, kasi ho, dati kong corporate na officer, bilang chemist, nagtrabaho ako talaga sa textile company. Textile? Anong pangalan ng textile company? Naguna ako sa Lirag. Lirag, oh. 1974. Pagka-graduate ko, doon ako nagtrabaho. Lirag. Color matcher. Nagmamatch kami ng mga... Ng kulay. Ang gamit nyo, dye stop, no? Dye stop, yun. Noon kasi lucrative pa ang textile sa Philippines. Ngayon, wala na. Wala. Zero. Namatay lahat siya. Doon may Utex, may Lirag, may Liton Mills, meron pang ITEX. ITM ba yun? ITM. Meron pang Crispa. Marami po yun. Diba? Ang dami. Ang dami. Tsaka before nag-export kami, 10 containers sa isang linggo. Wow. Totoo yan. Tapos bigla unti-unti nawawala. Exactly. Pero dahil kinater lang nila yung ating libreng di ba? Yung sa export, tawag doon? Yung quota. Quota, export quota. Noong araw kasi, pag gagawa ka ng mga garments, cotton-based garments, may quota ang Pilipinas, export to the US. Pero with the WTO, nawala na yon. Nawala. So wala nang quota-quota. Kung maganda yung produkto mo, export ka. Export na. Ang problema kasi, noong araw, nung hindi pa bukas yung China, so yung mga textile industry natin, nag-flourish. Nung magbukas yung China, sobrang mura yung tela ng China nawala. Overpower. Parang yung Marikina, Sapatos. yung sapatos nawala. Why? Mura yung sapatos gawa ng China. Damit na. Pag nag-export sila ng dito, hindi lang tela, pati damit. Damit, Meron ka ng 50 pesos, may damit na. mayroon. Ngayon nga, ukay-ukay na Oo nga. 35 grabe. pesos. Grabe yung transition from damit na bago to ukay-ukay. To ukay-ukay. Pero yung ukay-ukay, hindi naman totoo na ukay-ukay. Branded yan actually, galing sa Bangladesh. Kaya pag sinabi, Bangladesh, 1.8 million ang lagay sa customs. Kasi bawal yung ukay-ukay 1.8. So, okay. And then, nagtrabaho ka doon sa Lirag. Actually mabilis ang taas ko sa organizational ladder, no? Hanggang sa umabot na ako sa vice president position. Pero ang naging sistema noon, nagpalipat na rin ako ng export na company. Pero nasilaw din ako doon dahil na parang, tawag doon yung na-pirate? Nagtrabaho ko sa abroad. Malaki ang offer. Competitively, malaki talaga ang offer doon. Pero makikita mo na as the years go by, hindi pala yung pera lang. So yung family ko nandito, yung mga anak ko nasa Amerika, so napilitan akong mag-resign. Kaso nung nag-resign ako, nasa 56. Malapit na mag-retire. 56 years old. Yeah. So pagdating mo dito ngayon, hindi ka nakaranas ng tawag doon? Yung pag nagre-retire, retirement, wala kang retirement pay. Walang retirement. Wala kang trabaho. Although you get offers, pero will you still start at that age? Parang too old ka na mag-start anew. Mahirap na. Pero too young naman para... Mag-retire. Retire. So you found yourself na, ano pa ako Kaya ko pa. Kaya ko pa Yeah. So why will Women power. Oo, yun. So, naghanap ako ng mga negosyo noon. So, tiningnan ko kung ano yung mga negosyo na pwedeng buksan. Ang una kong tiningnan noon yung pawn shop. Kasi madali Sanglaan. All you have to do, mag-open ka lang ng space, tapos, nag-attend ako ng seminar diyan sa Mega Mall. Kaso, nung time na yon may mga ibang seminar. May mga, dishwashing, making, and all. So, habang nagsa-seminar ako doon sa pawn shop, yung asawa ko nakiupo doon sa gumagawa ng dishwashing.
Okay. Pero ang ano niya, ang purpose niya kung bakit siya umupo doon, kasi naiinis na siya doon sa tagabili namin ng dishwashing. Ang bilis maubos. Aha. Ang bilis. Ah. Ang katwiran niya, dahil chemist lang ako, papagawain niya lang ako. Yun lang ang purpose niya. Magpo-formulate kayo. Po-formulate lang ako. So, nung paglabas ko kaagad nung seminar ko sa pawn shop, sabi niya, kaya mo bang gawin to? Nung mabasa ko, sabi ko, oo naman, chemist naman ako eh. Napakadali. Bakit naman hindi? Dali-daling gawin yan. So, the following day, pag uwi ko ng bahay, bumili ka agad ako ng mga ingredients, and then, sa likod bahay, nagtimpla-timpla ako doon. No? Tapos, hindi mas maganda pa kaysa doon sa binibili namin. Aba? Sabi ko, teka muna, baka pwedeng ito na business natin, ha? Mas madali, di ba? So, di naghalo-halo ako. Ang problema, marunong ako maghalo-halo. Hindi naman ako marunong magtinda. So, yun ang isang challenge. Tapos, naalala ko yung kapitbahay ko, meron siyang 3 mga tertiary na stores. Offer ko kaya ito, offer ko. Nung in-offer ko ngayon, ang sabi niya, ay, chemist po pala kayo? Magnegosyo po tayo. Yun, ang start. Magnegosyo daw kami. Hindi pa. Kasi napapansin niya, that time, merong yung bleach, malakas sa merkado. Yung bleach na, Bleach. And dali-daling gawin nun. Sabi niya, gawa daw kami. Sabi ko, sige, pero hindi ako marunong sa sale. Sosyo tayo, pero sa pagawaan lang ako. Paglabas ng planta, considered ng sold. Bahala na kayo sa marketing. Hindi ako marunong mag-market eh. Di, sige, that was 2008. Yung meron kami bakanting lote sa subdivision. Subdivision pa yun, na. So, ang ginawa ko, humingi ako ng mga lisensya, lahat. Even if na maliit kami, sinimulan ko ng tama. Lisensya, lahat ng mga documents, pipirma ang kapitbahay, kailangan. Kasi pag nireklamo ka, wala kang magagawa eh. So, subdivision yun, hindi kami pa pwede. So, sa makatwid, natayo. I think in 6 months, nagsisimula na kami. Wala pa, kasi nag-start ako ng May, November, andyan na eh. Tapos, nung nagbebenta na kami, natuwa ako, na-engross ako, kasi dahil siyang marketing, sanay siya sa negosyo, ang kuha sa amin ng produkto, truck-truck. Every week, isang butterfly from north to south. For a startup, di ba maganda yun? Siyempre. Although I was getting only 3%, 3% lang ang profit ko, hati pa kami doon. Kasi sa kanila yung sale eh. Pero wala naman akong expenses. Kaso nangyari, yung kanyang mga ahente, mga manager na kinuha, I don't know what happened, nag-advertise pa siya sa sa radyo. Ang nangyayari, inilalagay lang pala sa mga warehouses para makuha yung, ano tawag doon? Incentives. Incentive. Commission. Oo, ganun kalaki ha. So, I think in 2012, pumunta sa akin, sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ko na po kaya. Nalugi na siya. I think, multimillion na yung natalo sa kanya. Okay. So, iniwan ako. Kaso ako naman, nagkaroon ako ng false demand. Dahil ang daming orders, ano gagawin mo? Uutang ka, siyempre. Para may pambili ka ng mga materyales. Thinking na at the end of the day, makukuha. Mababawi. Aba, ito na. Siguro, unti-unti na nagbabalikan yung mga goods. Alam niyo naman sa mga stores, di ba, babayad ka ng listing fee, everything. Pag hindi nabenta, isusupot-supot yan. Ibabalik sa iyo lahat. That's BO. BO na yon, BO lahat. BO. What will I do with those BO? Ang dami-dami na. So, ang katwiran ko, nakapagpatayo kami noon ng yung building pa. Kasi actually, hindi naman building. Parang warehouse lang. Pero ma'am, paano maging BO yan? Pag diniliver mo, ang ganda-ganda. Yan nga, kaya nga yan ang dinala ko. Paano maging BO yan? Hindi mo nakasalanan yan kung talagang napisa ito, kasalanan na ng store. Meron pang isa, kasi dalawa yung aming sinimulan eh. Yung bleach. Yung bleach, dalawa yon. Kayon nga ho, kaya nga ito ang dinala ko kasi ito yung unang-una naming produkto. Okay. Actually, yung pangalawa sana, yung bleach na iwan ko sa bahay, yun sana ipapakita ko noon. So, nung dumating na ngayon yun, hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Tutuloy pa ba ako? Hindi na. Kasi, hindi ko alam kung saan bebenta eh. Nagyan sistema. Kaya lang, siguro, career research, ultimo kapitbahay, hindi ka susuportahan.
Hindi nila bibilhin kasi hindi maganda yung produkto mo. Kasi maganda yung mga branded noon, di ba? Alam mo naman ang Pinoy. Pilipino, imported mentality yan. At saka yung may brand. Kahit ganito, maganda yung ganyan. made in the Philippines, pag hindi imported, ay hindi Popular. bibilhin. Sabihin, hindi bumubula. Di- Ang naging advocacy ko nung una, maggagawa ako ng produkto na at par sa mga imported, pero yung quality niya ay The best. mas mababa, ay mataas ang quality, mababa ang presyo. Tapos ang isa kong advocacy dahil consultant ako ng environment. Sabi ko, yung mabula kasi, magamit sa tubig. Diba tubig yung gagamitin mo para matanggal yung bula? Yung lahat. Hindi naman nakakalinis yung bula. Lang yan aesthetic value lang yan na mabula. Pero hindi. Pero bigo ako. Kasi aminin na natin, sa Pilipino, pag ang ginamit mong panghugas ay walang bula, parang walang thrill. Oo. Parang hindi nakakalinis. Boring. Yun. Parang hindi makakalinis. Exactly. Walang potency. Ayun. Syempre, I learned from my experience. In-improve ko. Naglagay ako ng pampabula. Pampabula. Kasi ang bula, although yung mga detergents natin, yung mga surfactants, in principle, talagang mabula yan by nature. Kaya lang hindi as bula na hinahanap ng tao. Kasi ang gusto ng tao, yung talagang bulto-bulto yung bula. Ganon. Kailangan mong i-enhance. You have to look for a chemical na ang kanyang property ay pampabula. So, naging isang dagdag yon sa ingredients. Yun. So, yun nga, throughout the year, tapos yung pagbabayad ko naman ng utang, natap ko yung mga government institution, one of which, ang pinakaunang-una nun is yung Pinoy, ng DTI. Yeah. Hirap na hirap pa akong umutang kasi nga, kailangan pataasin mo yung sales mo para malaman nila na Saka 3 magpabayad years. ka. 3 years. Lahat yun. Titingnan nila yung financial Lahat statement mo yun. every year. Kaya. Ako pa ang gumagawa ng financial statement ko noon dahil I cannot afford na i-outsource. Di ako pa gumagawa. Chemist ako. Kaya nga hindi ako nag-accountant. Ayoko nung gumawa Pero napilitan ako. Sales. Yun. So, very supportive naman ng government. Unti-unti. DTI, DOST, hanggang sa unti-unti lumabas din ako, natuto akong magbenta. Kasi na-realize ko, kung gagawa lang ako ng gagawa, paano mabebenta? I had to go out. Tapos nagbago ako ng Paano yung pagbenta mo ngayon? Is it online? Or No. meron kang mga resellers? Yan. Or meron kang physical store? Wala. Ang nangyari dyan is throughout the years, kasi we're running now sa 15 years na business. Wow. 50. Nagbago ako ng market target. Kasi na-realize ko na hindi ko kayang makipaglaban sa branded products sa mga department store or sa mga grocery. Supermarkets. You have to pay listing fee. Ang listing fee mo hindi lang sa isang produkto, kundi kung ilan yung sizes mo, ilan ang ang variants mo, yun ang babayaran mo. 3,000 per Yes. SKU. SKU, yeah, that's right. Tawag nila yan. SKU. Para mabigyan ka ng space. So kung meron kang 4, 12,000 per store. Per store yun. So kung may 400 store, so 400 times 12, malaking pera rin yon. Hindi lang ho yan ang challenge. Kung ang kalaban mo ay matatapakan mo, kaya yung may insecure, or not insecure, kasi napakaliit naman namin. Pero pag ayaw nilang makatabi ka, they gonna pay for your Spot. Space. space mo. Wala ka hanggang Sa likod ka na lang ilalagay. Nasa sulok ka na lang. Kasi iba ang price dun sa yung nakikita ng kliyente. Sa harap kaysa sa likod. Yeah. Sa likod ka na lang. Unti-unti na sa likod ka na. Oh my God. May corruption din kasi sa May mga corruption. supermarket. Napupulitik Pag ka yung mga store manager, medyo nireregaluhan mo, bibigyan ka ng pabor. Pag hindi ka nagre-regalo, BO ang abutin mo. Hindi body order, kung hindi bad order. Tapos, ang hirap-hirap mong ipack, no? Ang ganda-ganda ng packaging mo, yung karton mo, bibilin mo ang mahal-mahal. Pag ibinalik sa'yo, sama-sama na lang sa mga sako. Mga sakong bulok. Aanin mo ngayon yun, di ba? I completely changed my target. Kailangan direct user. Nung una kong lumabas, syempre bago ka magnegosyo, kailangan mo ng business, kailangan mo ng plan. Business plan. So, umupo ako, nag-business plan ako.
And then nakatulong din yung yung advocacy ng DTI, yung KMME, you know that. Kasi Yes. nag-i-invite sila ng mga magagaling na mga professors. Tuturuan ka ng lahat ng gusto mong malaman na dapat ay naaaral mo lang sa graduate school, pero you can learn it from them na libre. So nag-attend ako ng 3 months yata yun bago kami nag-graduate. So natuto akong gumawa ng business plan ko. So ngayon, hindi ka na nagbibenta sa mga supermarkets. Hindi na ho. Kasi may BO. Mabuti pa magbenta sa sari-sari store. Direct. No. Di Pareho rin. din yun. Mas Pareho. grabe yun. Nagbi-BO rin yun. Mas grabe ho yun. So, saan ka ngayon nagbibenta? Mga direct, mga Available. janitorial. Nung una akong lumabas, Mga end users. End users So, ka na. industrial ka ngayon. Industrial, institutional. Institutional. So, Tama. una, janitorial. Ang galing pala sa janitorial kasi pag napakilala mo na yung produkto mo, every month, tatawag na lang sila ng tatawag, order na lang sila ng order. That's good, di ba? Hindi ka na kailangan lumabas lagi-lagi. Totoo. That's one. Number 2, yung mga farms. Sa farms, malaki ang gamit nila. Still, hindi ka na rin kailangan lumabas. Tatawag lang sila sa iyo. Okay. Restaurants. Restaurants, ganun din ho. Lalo na yung mga chain of hotels. Commissary. Kasi pag yung sa restaurant ka lang na isa-isa, ganun din ang problema mo. Hindi, diba? kailangan maraming branches eh. Kailangan commissary. Kasi pag sa commissary, doon ka na lang mag-deliver. Volume. Yun na lang ang kausap Kuhanay, mo, marami. volume na lang. Kahit na ang tubo mo lang ay 50 centavos sa isang piraso, eh bulto naman, ma-appreciate mo. Yun. Parang inchik. Diba? Eh kung magbebenta ka nga ng isa-isa, malaki nga yung markup mo, eh isang piraso lang bago maupos yun. Matagal uli yung Matagal. uulit. Yan. So, sa ganong katagal, ma'am, siyempre, nag-institutional sales ka na, direct sales. Aha. Ilan ang tauhan mo ngayon? Pareho pa rin. Dati, hindi, mas marami akong tao noon. Noong nagsimula kami kasi we were paying by piece. Kasi ano kami noon parang, ano tawag doon? Macro industry lang. Micro business. No? Hindi naman siguro, small. Small. Micro na talaga. It's Micro, really okay. micro. Ngayon, considered pa rin kaming small siguro dahil sa capitalization. Pero, hindi katulad noon, ang dami mong tao dahil you have to pay them per piece. Kung ano lang yung magagawa nila, yun lang ang babayaran. Babayaran. Halimbawa, pag nag-fill up, 20 centavos, pag nagtakip, 5, pag nag-label, 5, pag naglagay, so, ganun yun. Okay. Sa akin ng kapartner ko noon. Ah. So, ang isang box, bago mong ma-produce, series ng process yun. Kaya ang tao namin doon siguro kaagad, nasa 16 kaagad. 16? Size na yun. 16. 16 na kayang gawin ng 4. Oo. Alam mo, all you have to do is buy a filling machine. Ayan, A filling ganito. machine is not really expensive. Actually, Filling it is. and capping. Actually, it is. Ganito ho yun kapag ng istorya. Mga siguro sa DOST ka kumuha. Yes. Kaya mahal. Oo, yun. Kasi Hindi kung naman mahal kasi hindi naman sila nagbenta eh. Ganito ang nangyari. So, ang nangyari, unti-unti, naging kilala kami ng DOST. Yeah. Nag-qualify ako doon sa kanilang yung program papautangin ka, mga 3 years to pay. without interest. 2 Without- years lang naman. 2 years? Sobra years. naman. Dapat 2 3 years eh. 2 years. Okay. Pero dahil naabutan kami ng pandemic, nagkaroon ng moratorium na 1 year. So naging 3. Kasi ma'am, like for example, pwedeng fully mechanize natin yan without even investing $1 million. Simple lang kasi yan. Meron kang mixing tank. Mixing So meron kang mixer. Pero yung mixer mo, kailangan slow speed. Mabagal. Kasi kung Mabula. high speed, Mabula. bubula yan. So, basta lang maikot. Halo. So, hindi din mahal po yan. Mura lang yan. Kasi mga geared yan eh. After that, di nahalo mo na, nilagyan mo na ng dye para sa mga kulay. Kasi ibang purpose, ibang kulay. Nilagyan niya ng dye stuff yan. After that, filling machine mo. Linya yan. Filling, capping, and then labeling. Less than 1 million. Meron ho. Ah. Yan. Pero ang nangyari ho kasi doon, yung kasi we're talking only of the dishwashing di ba? Yan, dishwashing. Nagpagawa kami nung sinasabi niyong filling machine, yung semi-automatic lang. Automatic, Yung nakatayo lang dyan.
bubuksan mo, ipa-plug mo, mag-fill up na siya na mag-fill up Mga, doon. Oo. Pero yung sa ano kasi, yung pinautang kami ng 2 million ng DOST. Okay yun. 2 million. Dapat kinonsulta mo na ako noon. Pero hindi lang ho yun Ha? Dapat lang huli lang yun Bumili kami ng in-import sa China. Okay. China. Naabutan ng pandemic. Aha. 1 taon bago nakauwi sa amin yung machine. Yeah. Pero mabait naman ng DOST. Hindi kami pinagbayad muna. Pero nung una, chargean ako ng penalty. Sabi ko, please, huwag kayo mag-charge ng penalty. Wala pa sa Hindi ko atin. nagagamit pa eh. Nasa biyahe pa Pero lang. mabait naman sila, lalo na yung Ilang nozzle po yun nabili mo? 4. Apat. Four nozzle. 4 nozzle. Tama, less than 1 million talaga. Mga 1 point something lang yon. Mahal yun. Hindi, kasi yun, sinama na nila sana yung cupping machine. Oh, kahit, sabi ko nga sa'yo, capping, filling, capping, and then labeling. Labeling. Mag-uusap ho tayo dyan. Pwede pa naman kung. Mag-uusap tayo dyan. Ang problem lang dyan, kasi yung filling machine, naka-designate lang yun sa dishwashing. Sa Hindi product. lang, kung dishwashing lang ang gagawin mo sa factory mo, lalangawin ka. Wala kang ma-generate na income. Kasi ang challenge mo, napakadaming gumagawa ng dishwashing sa tabi-tabi. Yes. Totoo yan. Oo. Tapos, ang sistema pa, ang end user pa, hinahanap nila yung presyo na nabibili sa tabi-tabi, pero hahanapan ka ng kwalidad Quality. ng mataas na mataas. Kaya, ang hirap mong pagsabay. Balansehin. Oo, yeah. You have to- Ini-import mo ba yung surfactant mo? Like Wala naman ho tayong pagawaan dito talaga ng direct. Kaya ini-import mo or Hindi bumibili ako, ka sa direct. supplier? Trader din. Sa trader. Oo. Yung caustic soda kasi, probably in the US, you can buy it for less than 100 pesos per kilo. Oh, yun. So Sabi magkano mo, mabili mo? Ang 13 yata per kilo. Magkano? Ay, hindi ko matandaan. Ay, hindi, 50. Mahigit. Caustic o soda? Caustic soda. Oh, mga 50 siguro. 50 to pesos. 60, oh. Maybe you can buy that half sa Yeah. sa Siguro sana. China. So anong gamit mo na oil? Para ho saan sa oil? Sa lahat ng surfactant mo kasi Actually, it's yung water, dishwashing, oil and walang oil ito. Ang may oil ho, yung ibang product. so walang Ito oil wala. yan. Oho, So oh, water and surfactant lang. Water and surfactant. And then, of Saka course, yung, grease cutter. Yung Grease cutter, oil scent. essence. Oho, yun. Parang Yun ang mabango. mahal. Oo, yun Yung ang lemon. mahal yan. Mahal yan. Mahal yun. Depende Mga yun. $10 per kilo ang lemon Bango. essence. Actually, ang ginagamit namin nasa 1,000 yata something. 1,000. Meron ako mga byproduct na it still smells lemon. Bigyan kita. Talaga? Sige nga ho. Para hindi ka nabibili. Talaga. Yun ho yung mga Ngayon, kasi pag lumalabas ka, halimbawa lumabas kami, nakausap ka, I go to directly sa mga may-ari. Kasi pag lumapit ka sa mga purchaser, makokotongan ka eh. Makukurap ka. May pato. Hindi, mas ang ganda ho yung talagang direct. Kasi malalaman nila na kaya ka lumalapit is to help, no? Yes. Mapababa ang presyo nila. And then, at the end, meron kang after sale. Ano yung problema nila? Nakaakibat ka dapat sa kanilang pag-unlad. Kasi pag lumaki sila, lalaki ka din eh, di ba? Yes. Totoo naman. So, it's more of symbiotic relationship. Yun ho ang naging... Napakaganda ng istorya ni Ma'am Cecil, ano? Opo. Napakaganda na istorya. May pinagdaanan na talagang dumaan sa hirap. Experience. Dumaan sa malaking hamon. Pero hindi sumuko. Yeah. Kaya pinaglaban yung kanyang produkto dahil naniniwala siya na yung produkto niya ay mas maganda. Even against the imported products. Ayaw pa mag-retire talaga. Ayaw Ayaw pa, pwede pa eh. Pwede. Bukod po sa dishwashing, ano-ano po yung mga produkto natin? Actually, nagpadala ako dito ng namin. I think we have about 40 products, no? Wow. Kasi parang ang naging advocacy namin, name it and we have it. Name it and we have it. So ano-ano itong mga produkto na ito? Sa dito sa, tawag dito, sa mga home care, Home care. nagsimula sa dishwashing, Dishwashing. sa paglalaba, we have detergent. Ito, yung gustong-gusto ko ito, liquid detergent. Ito mga liquid detergent, I have 3 scents nito. Tatlo yan. Parang Ito Doni. mabiling mabilis. Parang Doni. Oh, Nilagyan mo ba ng softener? Ay, hindi, iba ho. Ayaw nila eh. Ayaw ng softener. Actually, meron akong tawag doon na, ano yun? May Softener. meron akong ibang na may softener.
parang hindi mabili. Hindi mabili. Mas gusto nila ito, pero mabili yung softener namin na individual. Kaya meron kaming softener. So, ang gamit mo dyan, lavender. Ito passion to more. Floral yan. Kaya lavender ang gamit mo na ano? Hindi ho, itong Fragrance. lavender. Wala. Ang lavender ginagamit ko sa Hanso. Mabango kasi. So, yan, anong gamit mo dyan? Floral lang ho, floral. So, baka ang gamit mo dyan, Jordanian rose. Mga ganon. Napakamahal ng Jordanian rose. Di ba? Yung yellow naman, I'm sure lemon yan. Yes. Yung green naman, baka pwedeng bamboo flavor. Naranha. Scent. Naranha. Naranga. Kamag-anak din siya ng lemon. ng kalamansi. Kalamansi. Kamag-anak ng kalamansi. Yan ang mga produkto namin yan. So, meron kang hair conditioner. Oh, so hair shampoo. Yan ho, ang isa, nag-diversify ako. Pero ang hair shampoo, ito yung hotel. tingin ko, pang motel ito eh. Huwag naman pong motel. hotel daw, hotel. Kasi may mga dispensers yan eh. Yung hotel at saka motel. Ngayon lang nauso. Nung una ako meron kami kasing traders na sila ang nagrarasyon sa mga, nagde-deliver sa mga hotels sa Boracay. Inilalagay nila yon sa mga 30 ml na maliliit. Nalalagyan. Containers. Nagkaroon lang ng turnabout nung nagkaroon ng issues sa Boracay na sa pollution. Oo. Kaya ngayon, di ba, binawal na yung mga Maliliit. Kaya meron ng mga dispenser. Oo. Para hindi itatapon agad pag naubos. Re-refillan na lang. Oo, yun ang nangyari. So, meron kang rito, Decalite. Ito yung... trading lang ho kami dito. We do not trading ito. Decalite, ito yung tawag nito sa mga filter tubig. na swimming pool. Sa tubig. Malinis. Pampalinis sa tubig. Actually, sa filter yan ng swimming pool para Kasi parang pag lumabas ho ako, ano yung kailangan nila? Sinasagad ko na para isang bulto. Binibit-bit mo na. Para isang truckload. Name it and we have it. Okay. So, there we go. Sigurado akong makakamura kayo pag bibili kayo dito sa Prime Innovate. Kasi walang listing fee. Wala. Diretso sa kanya. So, ma'am, can you invite our viewers and listeners? I'm sure may mga hotel owners dyan or motel owners. Nakikinig sila. Na nakikinig. May mga laundry shop dyan. Diretso ka rin sa mga laundry, no? Laundry shop? Mga laundry. Kasi, meron din kami powder, detergent powder. Kasi kung bumili yan, bulto Actually, sako-sako. Sako-sako. Ang isang sako namin, 25 kilos na tigwa 1 kilo. Nakapak na yun ng 1 kilo, 1 kilo. Okay. Isang sako yun, 25 So, can you invite them para nang sa ganun ay makakamura sila? Tingin mo, magkano ang depression ng presyo if you buy from the supermarket against buying from you? Direct. 10%? 5%? Siguro mas malaki. Kasi yung mga branded, pag kinumpara mo sa akin, kasi yung mga resellers, malaki pa kung kinikita nila Kaysa sa'yo? I think. Siyempre. Kaya lang hindi naman volume sila. Mga resellers. Yeah. Ikaw, siguro kikita ka lang ng 20%. Kaya lang, maraming umu-order sa'yo ng resellers. So, mas malaki. Bulto. So, anyway, invite them na, ma'am. Inaanyayahan ko kayong itry nyo yung produkto namin at nakakasigurado ako na kung ano yung kailangan nyo ay maibibigay namin sa inyo. Yun. Tsaka pwede kaming mag-innovate depende sa inyong gusto. Kasi yung iba, ayaw nila ng mabula. Merong mga humahanap talaga, in fairness, na ayaw nila ng mabula. Yung sa mga dishwashing, may mga restaurant ayaw nila ng mabula. Pero gusto nila mataas ang grease cutter. Yun na importante. Grease. So, meron ho kaming website kung anong kailangan nyo. Pwede nyo ho kaming makontak. At pwede nyo hong masubukan kung anong pagkakaiba ng produkto namin. Ayun. So, at least, napakaganda. Na-share sa atin ang kwento. Kwento. Napakagandang kwento Pero, ang dami ng mga comments. Ang mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Linda Bachelor, Jed Josan, Nessie Sagario, Regine Lamela, Jennifer Caswell Saloba,
Gino Manatad, Adeline Trinidad, Sheila Beniga, Jocelyn Salubre, John Paul Togonon, and Joel Gallardo. Sabi ni Elizabeth Kamaing, good morning po, watching from Marikina. Uy, malapit lang din. Gino Manatad, maayong buntag, gikan Compostela, Cebu. Summer na rin dito, grabe kapaso. Ayan, Jeneline Maceda. Oy, abangan nyo ang summer natin ha. Jeneline Maceda, watching from Toledo, Cebu City. Maayong buntag, mangita na ay pro-Pinoy, samtang wapa eskwela. Mabuhay po kayo, pro-Pinoy. Marites Balili, watching from Consolacion, Cebu City. Maayong buntag sa tanan. Jason Pene, yung nakabundle, binibili namin pag dishwashing liquid. Meron din po ba kayong nakabundle na parang buy one, take one? Oy, ano ko to sa supermarket Meron ba? Buy one, take one? Meron din. Meron. Meron. Okay. Meron. Eliza Bianca, nakaka-inspire. Kahit gano'n nagsimula ang business niyo, ma'am, nakabangon pa rin kayo, nakaka-inspire. Mahirap talaga magsimula sa isang business, pero thank you po for sharing your story. Mabuhay po kayo. Vanessa Puton, napakalaga kasi ng quality na isang disinfectant. Maski mas gusto ko mabula, pero kapag gawa talaga ng isang Pinoy, matik, bibili agad ako. Oy, maraming salamat. Support local product. Mabuhay po kayo, ma'am, ano inyong business. John Paul Togonan, maayong buntag, napagaling naman. Ang dami ko nakikitang gumagawa nito sa palengke. Paano po ba nagkakaiba-iba ang mga dishwashing liquid? Oy, totoo yan, sa palengke, ang dami na nila. Kada kanto may ano. Meron, ipasagot natin. Kasi magandang tanong yon, magandang katanungan. Katulad nung sinabi ko kanina, yan ang challenge namin. Napakadaming gumagawa sa tabi-tabi. Ang masasabi ko lang sa inyo, kasi pag kami gumawa, tinetest namin lahat, mga viscosity, pH, tapos pinipili namin ng mga ingredients. Nagkakatalo-talo lang ang mga dishwashing sa percentage ng components. Oo, yun. Surfactants kasi ang number 1 component ng dishwashing. Kaya depende. Ngayon yung iba kasi, gusto lang nila malapot. Madali kasi magpalapot. Kasi lagyan mo lang siya ng salt, lalapot na siya. Pero hindi lang yun ang component ng dishwashing. Kailangan meron ka ring antibacterial para maiwasan mo yung pagbaho. Okay. Kasi lalo na pag na-dilute, kasi maraming bumibili ng dishwashing, di na-dilute nila. Akala nila makakamura sila pag dinilute nila ng tubig. Pero mas madali yung magpatak lang kayo, tsaka yun ang i-rub nyo. Yun. Sang patak? Oo, yan. Okay. Ma'am, how about the environmental concerns po? Di ba may mga ganyan-ganyan din po yan? Yun nga, ang kailangan piliin mo yung mga components mo. Kailangan environmental, friendly. Yung nabubulok. Kailangan na ingredients mo nabubulok. Opo. At hindi nagkakos ng fish kill. Ganun yun. Bakit daw po may mga makakati sa kamay? Ay, ito. Caustic yun. Oo yan. Actually, ang makati sa kamay, caustic. Caustic soda. Caustic soda. Yeah. Makati yun. Makati. Yan din ang gamit pang bleach. Caustic. Kaya parang... Pag dinaanan ka ng caustic soda, puputi ka talaga. Pampaputi pala ito. Gamitin mo sabon, yung panglaba. Puputi ka. Perla. Tama yan, perla. Perla. Nung dati, nung araw. Perla. Nababagit yung brand. Puputi ka talaga. Hindi, walang biro yan. Dati, ginagamit ko, perla eh. Hindi rin ako pumuti. Kasabi-sabi lang. Sige, go. Okay. Galing kay Cecilia Muhabe. Napakagaling naman ang guest niyo. Naloko na pero tumigil at ito pa rin ang tinuloy na negosyo. Hindi tumigil. At ito pa rin ang tinuloy na negosyo. Kung iba yan, mag-iba na yan ng line of business. Alexis Candang, nasa online shopping na rin po ba ang mga produkto nyo? Mukhang maganda nga at ang daming pagpipilian. May mga resellers. Kasi ayokong pumasok sa online. Kaya ko yun, pero papatayin mo yung mga online sellers mo eh. May mga resellers kasi, bigyan mo sila ng pagkakataon na kumita din. Wow. Okay. Ay, Pero meron din. Napakagandang sagot nun. Wow, Ang ganda. Ngayon ko lang narinig Protecting my resellers. Actually, doon sa lugar namin, naging very commercial na. Gusto ko sana magtayo doon nung, yung alam niyo yung refilling shop na maglagay ka lang ng drum-drum, tapos pupunta sila na meron silang mga lalagyan. Containers. Gusto ko sana. Kaya lang naisip ko, meron kami mga resellers eh.
Pag ginawa ko yun, edi sa akin na lahat ang negosyo. Wala yung reseller. Magaling. Ay, napakabuti ng puso niyo, ma'am. Okay, Aaron Villanueva, sobrang inspiring po ng kwento ninyo, ma'am. Saludo po kami sa tiyaga at pagsisikap ninyo. Laban lang po. Ed Ramos, nagpapa-reseller po ba kayo niyan? If mayroon pong reseller price, magkano po kaya ang bundle? Ayun. Siguro yan, dapat tayo, pag-uusapan yan ng pribado. Kasi actually, yun nga, isa pa ring dahilan, puprotectionan mo yung resellers mo. Kasi pag nag-announce ako ng presyo, Kailangan kasi pantay-pantay yung presyo sa reseller. But of course, kailangan may bracket din naman. If your volume is big, I'll give you more discount. Discount. Okay. Diba? Pag magbayad ka naman ng COD, may COD discount. tama po yan. Okay. Tama daw po Oh, yun. Franz Michael, meron po ba kayong physical store na maaari po naming bilhan? May food business din po kasi kami and malaking tulong kapag may storage ng mga disinfectants, lalong-lalo na sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga gamit sa resto. Meron din po ba kayong binebenta na nakagalon na po? Actually, galon-galon ang bentahan namin. Tapos, pwede rin kayong bumili ng kahit direct. Kaya lang, pag bumili rin kayo ng direct, syempre, kung ano yung benta ng mga resellers, yun din ang aanihin namin. Babaan lang ng konti dahil pipick upin nyo di ba? Pero pwede din naman sila mag-apply na reseller. Yes, pwede naman. Para na sa ganun ay talagang makukuha nila yung magandang presyo. Oo, yun. Diba? At hindi lang galon-galon. Pwede rin naman tayo na ng maliliit na drum. Yung alam mo May yung... kit ho kami, kit. Di ba? Ang tawag, kit. Mga around 50... 25 kilos na lang 25 liters or 25 kilos. Yan. Merong mga LGUs na sinusuportahan kami, yung mga constituents nila, yung mga walang trabaho. Mga mommies. Bumibili sa amin ng kit na. Drum. Kit. Ano yun? Nakatimbang na isa-isa. Sila lang magmimix. DIY. Do it yourself. Parang ganon. Tapos bibigyan ko lang na instructions. May Tapos instruction. binibigyan ko lang sila kung ilan ang mapoproduce mo dyan. Huwag kang lalampas kasi lalabnaw yan. Mga ganon. Okay. Ayan. Ma'am, about hospital po, may mga kumukuha na rin. RITM, meron. Okay. Oo, mga hospital. Ayan ang ating mga piling komento galing sa ating more than 900 viewers this holiday Wednesday morning. Back to Studio 2, Con Butch and Miss Joanna. Ayan. Para po sa mga nagtatanong, yung Prime Innovate. Innovate. Ito yung makikita nila. Makikita nyo po sa kanilang Facebook page. Hindi Prime Innova. Oo, wag po yun. Sasakyan yon. Prime Innovate. Sa Innovate po tayo. Alam mo, curious din ako, no? Kung magkano ang puhunan. Kaya balik natin kay Andres. Andres, para ibigay yung pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, Andres Bonifacio Jr., take it away. Eto na, very talaga namang nakaka-inspiring itong kanyang kwento kung magkano naging puhunan. Ang ating lucky caller manggagaling sa Cubao, Quezon City, Zara Garcia. Good morning, Zara. Good morning po mga ka-Propidoy. Oy, bakit parang lalaki ba to? Okay, Zara, sa tingin mo, hulaan mo kung magkano ang naging puhunan na ginamit nila Ma'am Celia sa kanilang pagsisimula ng Prime Innovate Manufacturing Corporation. Sa tingin ko po, 10,000 po. 10,000 pesos! Makuha mo kaya ang 2,000 pesos? Joanna, itanong mo na. Celia, ito na ang tanong, magkano po ang naging kapital? Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, aim big kami noon Kala namin lalaki kami kaagad noon. Tigto 200,000 kami kasi nagpagawa pa kami ng structure ng building. Although it's only one story, pero 600,000 na yung building noon. So may utang pa kami. Kasi 400 lang yung, tigto 200 lang kami, di may sabi pa kami na 200. 200. Oo, yun. Ayun. So, 200. better luck next time, Zara. Okay, kaya naman Sir Kong, bukas 2,200 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa hulaan mo. Ang kapital ko, back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ma'am Celia, pinakamalagang payo po na pwede nating maibahagi sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Alam mo, ang una kong maipapayo, kailangan meron kayong passion, no? Wag lang yun dahil kikita kayo, kaya kayo magdinegosyo. Tapos, dapat meron kayong business plan talaga. Pag wala kayong business plan, mahirap. Hindi po pwede. Akala mo kikita ka na, yun pala, hindi pa pala.
So, kailangan limiin nyo. Tapos, tingnan nyo yung market sector na inyong itatarget. Tapos, ilagay nyo yung puso nyo. At tiyak. Kahit anong hirap hindi ka susuko Totoo naman. It's a matter of talagang willpower na Willingness. kaya ko ito. Itutuloy ko ito. Itong mga setback na ito, ano lang to, Ciao. bahagi ng hamon. Kasi kung walang hamon ng isang negosyo, you won't strive. For You won't more. strive hard and learn more. So kung maraming hamon, maraming mga setbacks, pag-aaralan mo yung setbacks and then you learn a lot. In the process, you are well equipped kung paano ka uunlad at kung paano ka mag-move forward. Ayan. Oo. Batiin po muna si Mister, ang nag-introduce sa inyo sa dishwashing. Utang na loob mo kay Mr. Yan. Kasi Actually, ikaw, gusto mo, namatay pawn na shop. siya. Namatay siya pasensya na noong po, December sorry po. 13. Naranasan namin noon na kahit 2 kahon lang, dinideliver pa namin. We live in Montalban, dinideliver pa namin yung sa Quiapo. 2 kahon lang ng hand soap. Tapos, kakain kami sa fast food. Ubos yung, Ubus. ubos yung benta. Yeah. At least Ang nag-enjoy na sarap, sa date. ang sarap yung balikan. Yung Opo. mga experiences natin. Yeah, totoo po yan. And that's- Gano'n naman talaga. Kahit na 4 na galon lang, dinideliver pa namin. Tapos yung unang benta mo, kahit 4 na galon lang yung, wow, nabibenta yung aking Nabibenta. ginawa. Kasi kapitbahay ko, ayaw bumili. Oo. Wow. Ayaw nilang bumili. Kala nila, Anyway, batiin mo yung mga kapitbahay mo. hello neighbors. Bumibili na ngayon. Marami nang bumibili. Change Baka of hindi tuloy heart. bumili, no? Oo, yeah. That was a start. Pero nakatulong naman yon. Siyempre, dahil sa mga komento, you have to go kung ano yung dapat ma-improve para matanggal yung komento nila. Which nakatulong naman. Positively, nakatulong. Okay. Thank you po. So, yung mga anak mo, batiin mo. Opo, mga anak. Ay, yung mga anak ko, 2 na sa Amerika, isa yung kanina dito, 3 sila. Yeah, mama is here. Sana hindi naman yung ikina. Lumalaki na yung negosyo, umuwi na kayo rito. Tulungan na. Kasi tumulong na kayo dahil soon, we will be as big as the multinationals. Yeah. Oh, ang gandang isipin sana, no? Pero na-inspire ako doon sa sinabi nyo na o pwede sana kung mag-i-indent ng mga raw materials, ang laki ng Malaking bagay po yan. Ang laki. Mamaya pag-uusapan natin. Maraming salamat, Miss Celia. Salamat din sa pag-imbita nyo at nakilala rin yung aming produkto. Opo, ang Prime Innovate Manufacturing Co. Naway nakapagbigay inspirasyon at kaalaman ng kwento ni Ma'am Maria Celia Pahel, ang Prime Innovate Manufacturing Co. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng stories of nego success dahil ang paborito nating taho ang kapupulutan natin ng inspirasyon sa pagbibusiness. Ako pong muli si Joanna Luna, ang iyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!